Kaugnay sa pagpapa-lifestyle check sa mga pulis, makakapanayam natin si Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Henares. Magandang umaga po, Commissioner Henares. Magandang umaga rin, ho. Nag-meeting na raw ho kayo ni Secretary Rojas kaugnay sa lifestyle check sa mga pulis. Ano na ho ang napag-usapan ninyo? Nag-meeting ko kami last Tuesday, no? Binigay ko sa kanya yung mga Yes, materials at training program ho namin at sa Department of Finance, no? Pinag-usapan kung paano ho namin sila matutulungan, no? Kasi for violation of Anti-Graft and Corruption Code, hindi naman ho yan mandato ng BIR, no? Mandato yan ng Ombudsman at ng yung ahensya, no? Kami ho for tax evasion. Oo nga ho. Pero yung findings ninyo, halimbawa, ay may makita nga kayong parang discrepancy doon sa income at saka yung lifestyle. Pwedeng gamitin nyo na ebidensya ng ombudsman at iba pang o ng korte. Oo naman, no? Yung pinag-usapan lang in what way we can help them, no? Kasi ang pagkaalam ko rin, no, Secretary Mar already talked to the ombudsman, no? For Conchita Carpio Morales. And pagtutulungan ho yan ng NAPOLCOM, PNP, DILG, ombudsman, saka kami ho, kung ano man ho yun pwede namin matulong sa kanila, tutulungan ho namin sila. Parang nakakalula yung naisipin na yung lahat ng pulis lifestyle check. Hindi naman ho lahat, no? Ang pagkaintindi ko sa usapan, gagawin nilang systematic, no? Yun ho mga nasa taas, no? Yung more yung malalaki, yung matataas na opisyal, pababa, hanggang a certain level. Tapos yung mga bababa, randomly, or kaya kung may reklamo, no? Okay, so mag-uumpisa kayo from the top. At sinabi nga ni Secretary Rojas na pati siya ay magpapa-lifestyle check din daw. Kausap niya. Alam ko ho, tinanong niya kung pwede magpa-volunteer, no? Sabi ko naman, pwede naman ho. Kaya lang, siguro siya lang yung first na magpo-volunteer. No? So, nag-usap na yato sila ni Ombudsman Morales, no? So, tingin ko, yun ho yung mangyayari. Kasi gusto niya, by example, no? Para hindi sabihin ng mga general, bakit ikaw hindi mo ginawa yung lifestyle check sa sarili mo. So, may impormasyon na ho ba kayo kung magkano ang kinikita ng mga pulis mula sa pinakamababang rango hanggang sa PNP chief? Hindi, wala pa ho kami dun sa... Most probably, meron ho kaming record niyan, no? Kasi nasa batas to yan, eh. Kaya lang, hindi, offhand ngayon, hindi ko alam. Kasi kanina, sinabi ni Secretary Rojas na pwedeng prima facie evidence na raw yung mayroong magarbong lifestyle. Pero meron na, yung ibang pulis naman daw ay may ibang source of legal income. Halimbawa, baka may negosyo daw ang asawa or may namana sila, etc. So, is it also fair to jump to that conclusion nga na kung may magarbong lifestyle ang isang pulis ay parang pwede nang kasuhan? No, that's why there's an investigation, no? Kasi yung asawa, yung and ng government official, kasama doon yung ari-arian ng asawa. Hindi lang naman yan ari-arian ng government official, it includes the spouses asset, no? Now, if he said that the spouse has a business, then the business should be registered and they should have been filing income tax return. Okay. So, sakaling hindi po magtugma ang lifestyle at ang idineklarang kita ng mga pulis, ano ho ang maaring ikaso sa kanila? Under the Anti-Graft and Corruption Code, there's already the criminal action, administrative action, no? It would include yung administrative dismissal and forfeiture of return or benefits, no? Sa criminal, ganun din, sa may imprisonment. At kung sa BIR naman, kung hindi niya ma-justify yung asset niya, ma-explain based on hindi siya nagbayad ng income, di may tax evasion case also. Nabanggit nyo kanina na magkakaroon nga ng sistema, magkakaroon nga ng prioritization kung sino yung susuriin, no? So halimbawa, itong mga high-profile na suspect na pulis,
halimbawa dito sa hulidap na naganap sa EDSA, yung mga ganun ba maaring unahin dito sa investigasyon? Kasi nga may nagsasabi na matagal na silang engaged sa ganung klaseng operasyon. So malaki yung posibleng illegal income nila. Actually, kung may kaso o may complaint, talagang hindi naman yan prioritization, talagang ginagawa yan. Ang prioritization na pinag-usapan is kung yan, wala ka naman reklamo, pero gusto mong gawin yung lifestyle check ng mga tauhan mo, sino ba uunahin mo? Kunyari, lahat gusto mong gusto mong imbestigahan, syempre wala ka naman enough resources, so lahat ba ng 3-star general o 50% muna ng 3-star general, lahat ba ng 2-star general o 50%? So yun ho yung prioritization, no? Yung mga lifestyle check na boto propio, wala naman reklamo. Pero kung may kaso at may nangyari, automatic na ba yun? Hindi wala akong kailangan prioritization. Okay, at ano ho ang timetable? Kailan po mag-uumpisa itong lifestyle check ng mga polis? Ang lead ho dito, ang napopom DILG, no? Sa pagkaintindi ko kay Secretary Marroas, he want it to be started immediate, as soon as possible. Okay, maraming salamat po, BIR Commissioner Kim Henares. Thank you.